Tinataas ko ang ating Panginoon sa bawat buhay natin. Pagkat alam ko sa bawat buhay natin, ang Diyos lang ang tanging natin pag-asa. At sa oras na ito, hinihiling ko sa ating Panginoon na sa bawat buhay natin na ang Diyos ang magpala sa bawat buhay natin. Na hindi tayo lalabas dito sa bulwagan ito na hindi natin dala-dala ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus. Ano man ang inyong hinihiling sa oras na ito, paniwalaan niyo sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Kailanman hindi siya nangako na hindi niya ginagawa. Ano man ang pinangako niya sa atin ay gagawin niya. Kaya dapat i-confess natin kung anong gusto natin mangyari sa buhay natin. Sapagkat sabi ng Panginoon, ano man ang hihilingin mo sa Kanya, according to your faith, according to yung pananampalataya, yun ang gagawin sa iyo ng Diyos. At ang Diyos, kailanman hindi siya nagsasalita ng kasinungalingan. Lahat ng sinasabi niya ay katotohanan. Kaya inaangkin natin sa oras na ito ang tagumpay, ang pagpapala, lalo-lalo na yung pagpapalang spiritual na sa ating pamumuhay na makasama talaga natin ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay hanggang sa Kanyang pagdating. Kaya salamat Lord sa pagpapala na ibibigay mo sa mga anak mo nandito, Panginoon. Salamat Lord sa lahat ng katugunan ng aming problema. Salamat Lord sa lahat ng katugunan ng aming kagalingan sa aming katawan. Salamat Lord sa lahat ng katugunan ng aming pangangailangan, pinansyal, Panginoon, araw-araw, Panginoon. Salamat Lord. At ito Lord, inaangkin namin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen and amen. 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 Praise God. Sa malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa malakas ang hallelujah. Sa malakas ang praise the Lord. Amen. At kaya po pwede po tayo make up naman. Ayan, naway hindi sa ating mga labi. Habang kinakamay natin ang bawat isang tawid na I love is coming of God. Ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At a gentle reminder po, atin pong isilent ang ating mga cellphones and let us listen po sa magandang salita ang inihanda ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pastor na si Pastor Antonio Rivera. Tunay nga po palakpakan natin ang Lord sa buhay ng ating pastor. Magandang umaga po sa inyo lahat. At alam natin na sa buhay na ito, tayo matakot sapagkat kasama natin ang Panginoon. Sa lahat ng ating dinadanasan, sadaan natin yan
ang Diyos ay kasama natin. At kailanman hindi niya tayo pababayaan, sapagkat ang pangako ng Diyos ay mananatili yan na magkakatotoo sa bawat buhay natin. Sapagkat alam natin, ang Diyos hindi siya nangako ng wala lang. Lahat ng pinangako ng Diyos talagang tutuparin niya, sapagkat siya yung Diyos ng katapatan. Kaya pwede talaga natin panghawakan yung salita ng Panginoon. Kaya huwag tayong manglupaypay sa paglilingkod. Huwag tayong manghina sa paglilingkod, kundi magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat alam natin na hindi niya tayo pababayaan, kundi sasamahan niya tayo kahit anuman ang mangyari sa buhay natin. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito, bago tayo magsisimula sa ating pag-aaralan, manalangin muna tayo sa Panginoon. Dakila namin ang Diyos. Salamat Panginoon sa oras na pinagkaloob mo sa amin. Salamat Panginoon sa panahon na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat talaga Panginoon dahil sa iyong kabutihan nandito kami ngayon, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan nakatayo pa rin kami. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, talagang tumatatag yung pananampalataya namin. Bagamat mahina kami, Panginoon, pero dahil sa iyong kabutihan na nanatili kami, sapagkat ikaw yung Diyos namin na sandigan ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na iyong kabutihan na pinapakita, pinadala mo, Panginoon, at talagang pinapakita mo sa bawat buhay namin na ikaw ay totoo at kailanman lahat ng pangako mo ay magkakaroon ng katuparan sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord. Lord, sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, itong salita mo na aking dadalhin, Panginoon. Na ito'y maging rema, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. At Lord, ikaw na, Panginoon, magpaliwanag, Panginoon, sapagkat kung tao na magpapaliwanag ay walang kabuluhan, Panginoon. Pero naniniwala ko, Panginoon, pag ikaw ang magpaliwanag, Panginoon, talagang tao makakaunawa at talagang ma-absorb niya, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon. Kaya itong salita mo, pagpalain mo to na maging rema ito, Panginoon, na sa araw-araw ng aming buhay, matututo kami sa iyong salita at mapapamuhay namin ito, Panginoon. Salamat, Lord. At Lord, ikaw na bahala sa amin, Panginoon, sa aming sa araw na ito, Panginoon, at lukubang po kami sa iyong banal na dugo at sa iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tema na aking dadalhin sa umagang ito ay pinamagatang ko, mga pangyayari sa huling panahon, the end time. Sapagkat alam natin sa buhay natin ito, sa ayaw natin, sa gusto, pag sinabing may umpisa, may katapusan talaga. Wala dito sa mundo na may umpisa, hindi natapos. Lahat talaga matatapos. Pati nga ang kanta, magsisimula siya, may katapusan pa rin. Kaya ito ngayon sa oras na ito yung binigay sa akin ng Panginoon na pag-aralan natin ang mangyayari sa huling panahon. Sapagkat alam natin, nandito na tayo sa huling panahon. Kaya ito sinasabi ng Panginoon para maging ready tayo, para maging handa tayo, para hindi tayo manghina, manglupaypay, kundi magpursige tayo sa paglilingkod. Sapagkat alam natin, hindi tayo tinalaga ng Diyos para sa kapahamakan. Kaya tayo tinutulungan ng Diyos na maglingkod sapagkat gusto ng Diyos na sa araw ng rapture, masama tayo. Sapagkat dalawa ng klase ang mangyayari dito sa mundo, sa buhay ng Kristiyano. Masasama ka sa rapture o masasama ka doon sa kapigatian na mangyayari sa buhay natin. Sapagkat alam natin sa buhay na ito na importante talaga ilagay natin sa isip natin na tayo tinawag ng Diyos para hindi mapahamak. Sapagkat kung tayo tinawag na para mapahamak, ano pang kabuluhan? Bakit siya nagpapako sa krus? Kaya nga nagpapako siya sa krus sapagkat gusto niya yung mga anak niya magpatuloy. Gusto niya yung mga anak niya makasama niya. Kaya ngayong hindi kaya ng tao, binayaran ng ating Diyos.
Yung kasalanan natin, hindi natin kaya yun eh. Yung pagbabago ng buhay natin, lahat yun ang Diyos ang gumawa sa buhay natin. Basta importante, mananatili lang tayo na nakahawak at nakadikit sa Diyos. Sapagkat kung ilalayo tayo sa Diyos, kailanman hindi tayo mababago. Kung lalayo tayo sa Diyos, masasayang yung kaligtasan na pinagkaloob natin sa bawat buhay natin. Kaya nga, purihin ng Panginoon sa oras na ito, pag-aaralan natin yung mangyayari sa panahon ito. Sapagkat makikita mo ngayon, kahit sa social media, sa mga YouTube, di ba nagsasabi na ito na yung panahon na darating ng Panginoon. Pero kaya nga ngayon, pag-aaralan natin, ano ba talaga yung mangyayari talaga sa huling panahon? Sapagkat may mangyayari talaga eh. Sa ayaw natin, sa gusto, may mangyayari talaga. Sapagkat ito lahat ay sinabi na ng Diyos. Ang key verse natin na dito sa Revelation chapter 11 verse 2. Sabi niya dito, pero wag mong sukatin ang labas ng templo dahil inalaan yan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 months. 3 taon at kalahati. Ang sabi dito, kung paano pinapahayag dito ng Diyos kay John Beloved kung anong mangyayari sa bansang Israel. Sapagkat alam natin sa huling panahon, lahat ng tao, lahat ng scripture, nakatutok lahat yan sa Israel. Sapagkat sila yung, kung sabaga, sila yung time eh. Sila yung time kung sabaga, kung bomba pa, sila yung sasabog. Sapagkat sila yung tinakda ng Diyos na mangyayari lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon. Kaya nga dito nagsabi ng Panginoon dito kay John na yung sabi niya, wag mong sukatin yung templo. Bakit kaya hindi pinapasukat ng Diyos ang templo? Hindi pinapasali, kundi ang sabi na ng Panginoon, ang sukatin mo yung nasa labas. Bakit kaya? Sapagkat alam ng Panginoon, itong templo na yung templo ng Israel, kailanman hindi sisirain niya ng Antikristo. Sapagkat diyan uupo ang Antikristo. Anong sisirain niya? Yung Holy City, yung bansang Israel. Yun ang sisirain niya. At nakalagay sa Bible, tatagal yun ng 3 taon at kalahati. At hindi yun ang tinutukoy ng Bible na 7 years ng tribulation. Hindi yung 7 years. Yung pinapakita ng Diyos kung ano ang mangyayari sa Israel o gaano katagal sila magagapi ng kaaway. Sapagkat alam natin, ang Israel ngayon, sa panahon natin ngayon, ang Israel, talagang malakas sila na bansa. Hindi mo sila pwedeng kaya-kayanin. Sapagkat alam natin, sa girang ito, hindi pa nilalabas ng Israel talaga yung final talaga nila na armas. May tinatago sila na armas. Tandaan natin yung lahat ng malalakas na bansa ngayon, may kanya-kanya silang armas na hindi pa pinapakita. Sapagkat alam natin, papakita nila yun kung panahon na talagang manghihirap na sila para papunta na sila sa pagkatalo, doon na nila ilalabas ang lahat nilang baraha. Ngayon, ganyan ang mangyayari sa Israel. Kaya ang Israel, nakita natin, pag yan, nilusog ng kaaway, hindi yan isang araw lang matatalo na kagad. Ang sabi ng Bible, aabot pa ng 3 taon at kalahati. At hindi ako nagsabi niyan, kundi ang Bible. Bakit natin pinag-uusapan? Sapagkat alam natin, pag yung mangyari na yan, alam natin, papalapit na yung rapture.
Kaya nga sinabi ng Panginoon, yan yung tanda niya eh, na kapag nakita mo na ang Israel na ginigira, kaya ngayon, marami nagsasabi ngayon, yan na daw, pero hindi yan eh. Kasi bakit? Ang nanggigira ngayon, hindi naman ang kalaban ng Israel. Sino nanggigira ngayon? Ang Israel. Sila ang nanggigira ngayon, hindi sila yung ginigira. Ang sabi ng Bible, darating ang panahon na sila yung gigirahin. Hindi yung sila yung nanggigira ngayon. Kaya kung babasihan mo, dapat huwag tayong mangamba. Kasi bakit? Wala pa tayo sa sinabi ng Diyos. Kaya nga dito pag-aaralan natin, sabi dito sa unang pangyayari, kasi 5 pangyayari ito na darating sa mundo eh, na big time na pangyayari sa mundo, na inaabangan talaga. Ito talaga yung mangyayari dito sa mundo. At maraming mga tao, hindi nila alam ano tong mga pangyayari. Unang pangyayari na makikita natin dito sa mundo, nakalagay dito sa Luke chapter 21 verse 20 hanggang 24. Ang sabi dito, kapag nakita na ninyo napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, malalaman ninyo malapit na itong mawasak. Sabi dito, kaya ang mga nasa Hudya ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan, at ang mga nasa Jerusalem kailangang umalis agad, at ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik sa Jerusalem, sapagkat ang panahon na iyon ang pagpaparusa upang matupad ang nakasaad sa kasulatan. Ito parang mangyayari sa Israel pala, parusa pala to ng Diyos. Kaninong parusa? Sa Israel. Bakit kaya paparusahan sila ng Diyos? Bayan sila ng Diyos eh. Pero tandaan mo, bakit sila paparusahan ng Diyos? Sapagkat yung unang dating dito ni Jesus Christ, hindi nila tinanggap si Jesus Christ, ni-reject nila si Jesus Christ. Ang katunayan nga, si Jesus Christ, pinagpalit nila sa isang mamamatay tao. At ang pinako nila, sino? Hindi si Barnabas ang pinako nila, sino? Si Jesus ang pinako nila. Kaya nga dahil ni-reject ng Israel ang Panginoon, ano nangyari? Yung inoffer na kaligtasan ng Diyos, napunta ngayon sa hintil. At dahil sa ni-reject ng Israel yung kaligtasan, hindi nila tinanggap, kaya napunta ngayon dito sa hintil. At dahil dito, naging kasama na tayo na pinagpala ng Diyos. Hindi na lang ang Israel pinagpapala ngayon ng Diyos, pati na lahat ng mga hintil na tumanggap kay Kristo. Kaya nga sabi ng Panginoon, paparusahan daw Israel eh. Maraming mga tao hindi sila naniniwala paparusahan ng Israel. Pero ang Bible nagsasalita, mapaparusahan talaga sila. Kasi bakit? Hanggang ngayon hindi nila tinatanggap si Kristo na Panginoon, tagapagligtas. Ang katunayan nga, maraming Kristiyano na nagsusurbi sa Israel, sa Jerusalem, sa buong Israel. Ang tingin nila kay Kristo, sino si Kristo? Isa lang propeta. At hindi sila naniniwala na si Kristo ay Panginoon. Hindi sila naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Kundi naniniwala sila na si Kristo isa lang na propeta. Kaya nga sabi dito, sa panahon yun, paparusahan upang matupad ang nakasaad sa kasulatan. 23, kawawa mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon dahil mahihirapan silang tumakas. Darating ang napakatinding paghihirap sa lupaing ito. Sinabing ditong ito, walang iba kundi ang Israel. Sabi nito, darating ang mga napakatinding paghihirap sa lupain ito dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. Kaya pala sila paparusahan kasi bakit? Dahil sa galit ng Diyos. Bakit? Nire-reject nila ang Diyos.
ito yung unang pangyayari na mangyayari sa sulat dito sa Bible. Ito yung mangyayari sa panahon natin. Makikita natin itong Israel, masasakop to ng mga kaaway ng Diyos. Masasakop to ng Antichrist. At ito hindi pwedeng mangyari. Mangyayari talaga to para matupad ang kasulatan. 24, sabi dito, at ang iba naman sa kanila papatayin sa espada. Ang iba naman dadaling bihag sa ibang bansa. Ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi Hudyo hanggang matapos ang panahon na tinakda ng Diyos. Kaya makikita natin sa oras na makita natin na ang Israel, gigirahin na yan ng Antikristo. At pag yan, natalo na yan, ano ang susunod pag natalo ng Israel? Uupo na yung Antikristo doon sa banal na templo. Kaya nga minsan, nag-iisip ako, paano kaya matatayo yung third temple? Na yung third temple kasi, yung temple talaga ng Israel talaga, yung tinayo ng mga Israelita, mahirapan matayo eh. Kita mo yung temple ng Muslim na kulay gold yung pan. Kita mo yon? Ito yung temple ng pan ng simbahan ng Muslim. Sa ilalim nito, ito yung temple ng Israel. Diba? At ang katunayan ngayon ng mga Israelita, gusto nilang itayo. Ang problema, paano nila mapapaalis yung temple ng Muslim kasi nakatayo yun doon sa ibabaw ng temple ng Diyos. At katunayan yun, yung pader doon, yung dinadasalan ng mga Hudyo ngayon, yun yung pader ng temple. Kasi kung yun parang malaking pader yun Ito yung temple. Ang problema, doon itinayo yung temple ng Muslim. Kaya ang tanong ko ngayon, paano kaya matatayo yun? Hindi kaya ang tatayo sa third temple yung Antichrist? Kasi doon siya upo? Kasi kapag siya kasi ang pumasok, kasi palagay ko, pati Muslim, sasama sa kanya. Kasi nagtatanong kayo, sino ba yung Antichrist na hinihintay natin? Tandaan mo, ang Antichrist na hinihintay natin, sa ayaw natin sa gusto, nakalagay sa Bible, nakalagay sa Ezekiel, walang iba kundi ang Russia. Siya yung gagamitin ng Diyos sa huling araw para talunin ang Israel. At ang kasama ng Russia, walang iba kundi mga Muslim. Kaya hindi kayo nagtataka, ang Russia kaibigan ng mga Muslim. Ang Russia kaibigan ng mga Muslim. Ang katunayan nga, ang mga Russia nga nagsusupply ng armas sa Iran ngayon, di ba? Kaya makikita natin yung event ng mundong ito. Kaya ngayon, dito natin makikita yung unang pangyayari. Ang unang pangyayari, matatalo ang Israel. Masasakop ang Israel, sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, ang tanong ngayon, kailan ito mangyayari? Hinula rin ito ni Ezekiel. Sabi ni Ezekiel dito sa Ezekiel chapter 38. Kailan ito mangyayari na sasakupin sila? Sabi dito sa Ezekiel chapter 38, verse 8. Ang sabi dito ang Diyos mismo nagsalita dito. Sabi niya dito, sapagkat darating ang araw na uutusan ko kayong salakayin ang Israel. Sinong uutos sasalakayin ng Israel? Hindi pala tao Ang Diyos mismo pala magpapasalakay sa Israel Kasi nga yung Israel, nireject nga yung pinadala nga niya si Jesus, nireject nga ng Israel Sino magpapasalakay sa Israel? Ang Diyos. Sabi niya dito, sapagkat darating araw, uutusan ko kayong salakayin ng Israel na sa mahabang panahon naging mapanglaw. Kailan ba naging mapanglaw ang Israel? Sa mahabang panahon. Tandaan natin yung panahon ni Jesus, di ba,
pinanganak si Jesus. At si Jesus, yung lumabas siya sa templo, tinanong siya ng mga apostol, Panginoon, sabi niya, ang ganda ng templo. Yung templo, di ba? Kita natin yun. Anong sabi ni Jesus? Nakita ba ninyo to? Darating ang araw. Ang sinabihan niya yung temple, darating ang araw, lahat to wawasakin at walang napatong sa bato na hindi mawawasak. Naging totoo yun eh. Pagdating ng 70 AD, winasak ng Roman Empire ang templo ng Diyos. At simula noon, ang bansang Israel nawala sa mapa. Pag sinabing nawala sa mapa, nawala yung bansang Israel. Kaya ang sabi dito ng Bible, totoo eh, naging mapanglaw sila sa mahabang panahon. Pero mo nakabalik ang Israel. Kailan ba sila nakabalik? 1948. Alam mo yung tagal. 70 AD hanggang 1948 sila nakabalik. Di ba napakatagal no? Oh. Ang sabi ng Bible, malalaman mo kung panahon na para salakayin sila. Sabi ng Panginoon dito, sabi niya, sa mahabang panahon naging mapanglaw dahil nawasak sa digmaan. Nawasak sila, winasak sila ng Roman Empire. Sabi nito, pero muli itong itatayo. Muli itong itatayo at nakabalik na ang mga mamamayan nito mula sa mga bansa at namuhay ng payapa. Kailan ba sila nakabalik? Yung 1948. Lahat ng mga Israel na nagkalat sa buong mundo, bumalik doon sa Second World War. Bumalik sila sa bansang Israel. Yung bumalik sila sa bansang Israel, at doon din natayo yung UN. Anong ginawa ng UN? Ibinalik sa kanila yung bansang Israel. At dahil doon, namuhay sila mapayapa. Pag sinabi natin namuhay sila payapa, hindi na sila yung ginigira, kundi sila na yung nanggigira. Kasi bakit? Naging matalino yung leader nila, pero mo ang ginawa ng leader nila, yung natayo na sila, ginawa na sila ng bansa. Anong ginawa kagad ng leader nila? Ginawa ng leader nila, sila ang nag-invento ng sarili nilang armas. At kaya ngayong 1948, naging bansa sila. Pagdating ng 1949, ginira kagad sila ng 4 na bansa. At sa awa ng Diyos, talo yung 4 na bansa. Diba? Pagdating ng 1953 na naman, ginila na naman sila ng 6 na bansa. At tinalo lang nila yun ng 6 na araw. Kada bansa, 1 araw lang tagal. Diba? Kaya nga ang Israel, naging tawag dito, matibay at mapayapa sila dahil naging malakas sila. Hindi na sila katulad sa una na binubugbog, tawag dito, inuulila, dinadala doon sa ibang bansa para maging alipin. Pero ngayon iba na sila. Naging makapangyarihan sila. Ano ba sabi ng Panginoon dito sa Ezekiel chapter 12 at chapter 18? Ang sabi dito ng Panginoon dito sa 12, sabi niya dito, ano pang mangyayari pag malaman na natin na lulusubin na itong Israel? Sabi nito, sasamsamin ko ang mga ari-arian ng mga lungsod na ito na dating mapanglaw, ngunit ngayon ay puno ng mga tao. Puno na ba ng mga tao ngayon ng Israel? Puno na sila eh. Hindi na sila katulad sa una, sobrang konti nila. Akala niyo pagpasok nila sa Israel, konti lang sila eh. Kasi katunayan, 6 million ang pinatay ni Israel. Yung Germany, pinapatay niya yung 6 million Jew. Pero magdaming Hudyo. Kaya nga, sabi nga, yung gira sa World War, ang pinakakawawa talaga ang Israel. Kasi bakit? 6 million according to pinapatay sa World War II. At sabi ng Panginoon, dumami na sila ngayon. Di ba? Sabi natin, dumami. Ano pa sabi ng Panginoon? Yung dumami sila. Sabi nito ng Panginoon, no?
At puno na ng mga tao mula sa iba-ibang bansa. Marami nang nanirahan sa kanilang mga ibang bansa. Kasi bakit? Naging mayaman na sila eh. Marami mga tao ngayon doon na naninirahan sa Israel. Kasi bakit? Naging mayaman na silang bansa. Sabi dito, ibang bansa, marami ng mga hayop nila, ari-arian, at tinuring na sila na pinagpangunahing bansa sa daigdig ang bansa nila. Kailan ba naging pumunahing sila? Itong panahon natin ngayon, di ba ang Israel ngayon, hindi na sila third world country, first world country na sila, mayaman na sila. Kaya ang Bible, nakita natin kung gaano talaga detalyado yung pangyayari na mangyayari dito sa mundo. Unang pangyayari, ito yung unang pangyayari. Kaya kung iisipin mo, kailan ba lulusubin ang Israel? Ito na yung panahon na yun. Kasi bakit? Ang sabi ng Panginoon, lulusubin daw ang Israel pag sila ay nakabalik na bilang bansa. Nakabalik na ba sila? Nakabalik na, di ba? 1948. Pag sila maging pangunahing bansa na, ibig sabihin mayaman na sila, pangunahing bansa na sila. Pangunahing bansa na ba sila ngayon? Oo, pangunahing bansa. Ang katunayan nga, halos mga mayayaman sa US, mga Israel. Kaya tataka ka ang Israel, hindi binibitawan ng US. Kasi bakit? Karamihan mo bilyonaryo sa US. Ang may-ari, Udyo. Kaya pati nga yung, Google ba yun? Yung Google, akala niyo may-ari ng Google? Hudyo din ang may-ari ng Google eh. Kaya mayaman talaga yung Israel na yon. At ngayon, nakikita natin ngayon na kahit anong oras mangyayari na itong gigirahin na sila kasi yung hula ng Bible, nangyari na. At pinakita ng Bible, pinakita kay John Beloved kung gaano katagal silang masasakop. Masasakop sila ng 3 taon kalahati bago silang masira yung bansa nila. At hindi yung tinutukoy natin na 7 years ng tribulation, yung 3.5 years sa Antichrist, 3.5 years sa Diyos. Hindi yun ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon yung pagsakop sa Israel. Tatagal ng 3.5 years. Apag yung nasakop na, ito na yung pangalawang pangyayari. Ang sabi dito, ang pangalawang pangyayari, pag nasakop na to, yung Antichrist, uupo na sa templo. Uupo na siya. Kasi nasakop niya. Hindi siya pwedeng umupo kung nagigera pa. Paano ka magiging uupo ka doon sa Israel kung nagigera pa? Kailangan mo nang talunin mo yung Israel bago ka makapaghari. At kapag nakapaghari ka na, natalo mo na yung Israel, ang gagawin ng Antikristo, uupo na siya doon sa banal na templo. Kaya nga sabi dito, anong sabi ba ni Daniel? Ito yung sabi ni Daniel. Pag mangyayari na to, sabi niya dito sa Daniel, ay sa Mateo 24. Sabi dito sa Mateo 24, verse 15, sabi dito ng Panginoon dito, sinabi ni Jesus to 15, sabi ni Jesus dito sa mga apostol niya, nagsalita si Propetang Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo ito mabuti. Kapag nakita na ninyo nasa loob na ng templo, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kayong ng mga nasa Judea, lumayas na kayo. Kayong mga nasa Jerusalem, tumakas na kayo. Pinong pinapatakas dito? Yung mga taong mananampalataya. Kasi sa Israel ngayon, maraming taong mananampalataya. Kasi itong paggira sa Israel ngayon, pag sinakop to, ang sasakupin lang niya, walang iba kundi yung pamahalaan ng Israel, yung gobyerno ng Israel. Pag masakop na yun, umupo na siya, ang hahabulin naman niya, yung mga Kristiyano.
Tandaan natin, marami rin Kristiyano sa Israel. Kaya ang sabi ni Jesus, pag nakita na ninyo na umupo na, ano sabi ni Jesus? Lumayas na kayo, umalis na kayo, sapagkat alam na ninyo ang mangyayari. Kaya nga sabi dito, ngayon tanong natin, sino ba yung Antichrist? Kasi maraming nagsasabi, ang Antikristo daw, ito daw Papa sa Roma. Tandaan natin, hindi siya pwedeng maging Antikristo. Sapagkat siya yung babaeng nakasakay sa halimaw. Diba? Nakita mo yung sa Revelation, sabi sa Revelation chapter 17. Ang sabi doon, nakita ni John yung babae na nakasakay sa halimaw, na 7 ang ulo, 10 ang sungay, at yung babae nakasakay siya sa halimaw. Ngayon, nagtatanong tayo, ano ba yung simbolo ng ulo doon sa halimaw? Di ba yung halimaw, galing siya sa ilalim ng dagat na lumitaw? Tandaan natin yung 7 ulo na nakita mo doon, yung halimaw may 7 ulo, nagpapakita yun na 7 continental of the world. Yung halimaw, di ba? Simbolo lang yun eh. Yung 7 ulo ng halimaw, yun ang nagrepresenta sa 7 continental of the world. At sabi nga doon sa Bible, yung isang ulo niya, nasugatan at buntik ng ikamatay. Pero humanga yung mga tao kasi bakit? Yung isang ulo ng halimaw, gumaling. Ang tanong ko sa inyo, yung 7 continental of the world, ano ba yung bansa na bumagsak? Walang iba kundi yung Europe. Yung Europe, yun yung sa unang panahon siya yung tinatawag na Roman Empire. Di ba bumagsak yung Roman Empire? At sa panahon natin sa last day, nakabalik na ngayon yung Roman Empire. At tinawag na sila ngayon ng Europe. At doon sa Europe, doon lalabas ang Antichrist. Sapagkat saan ba nakalagay ang Russia? Europe. Nasa sa Europe eh. Lalabas siya, kaya ang Bible hindi nagsisinungaling. Talaga ang Bible, tinuturuan tayo ng tama. Nakikita natin itong ibig nito, bakit natin ito pinag-aaralan? Sapagkat may kwanto, may halaga to sa atin. Sapagkat kung hindi ito mangyayari, walang rapture na mangyayari. Kaya nga mag-rapture eh. Kasi bakit? Dahil dito sa pangyayaring ito. Kaya ito, nakita natin, pag makita natin yung Antikristo na uupo na sa templo, matutupad na yung sabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Thessalonians chapter 2. Ang sabi ba ni Apostol Pablo? Verse 4. Ang sabi niya dito, kakalabanin niya ang lahat na sinasamba at ituturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito at uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili niya na Diyos. Anong gagawin nito? Hindi pala to reliyon. Isa tong bansa na sasakop sa Israel at doon niya itatanghal yung sarili niya na Diyos. At tandaan natin, pag nakita na natin sa Bible na yung Antikristo umupo na doon sa trono niya, sa hindi niya dapat kalagyan yung banal na temple, doon siya uupo eh. Ang sabi ng Panginoon, mag-rapture na. Kaya nga ito, pinag-aaral natin para ipakita sa iyo ng Diyos na kayong mga anak ng Diyos, huwag dapat manglupaypay sa paglilingkod. Sapagkat lahat na nangyayari dito sa mundo, kaya ito isinulat para sa atin, para magpatuloy tayo sa paglilingkod. Kaya nga, hindi na panahon ngayon na mag-backslide ka. Hindi na panahon ngayon patulog-tulog ka sa
pamumuhay ng Kristiyano, ito yung panahon na dapat ialay mo na yung buhay mo sapagkat maikli na lang ang panahon. Darating na ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa Daniel, makikita natin, pinatunayan din dito sa Daniel kasi hinula to ni Daniel eh. Ang katunayan, sabi nga ng Diyos, wag isarado mo to eh, huwag mo tong ipaalam eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, huwag mo tong ipaalam. Kasi ito na yung mangyayari sa katapusan. Sabi niya dito sa Daniel, basahin natin, totoo ba itong sinabi na Apostol Pablo? Dito sa Daniel chapter 11, verse 31. Ano ba sabi dito ni Daniel tungkol dito sa Antikristo na uupo dito sa mundo? Ang sabi niya dito sa Daniel 11:31, sabi niya dito, uutusan ng hari. Hari pala to eh. Ang Antikristo, hari pala siya. Sabi niya dito, uutusan ng hari ng hilaga ang kanyang mga sundalo na lapastanganin ang templo at napapalibutan ng pader. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Ano ba yung kasuklam-suklam? Ito yung pinag-iisipan ko eh. Ano ba itong kasuklam-suklam na sinabi ni Daniel na ilalagay doon sa banal na templo? Ang wala palang ibang kasuklam-suklam. Ito pala, akala na ito isang bagay. Ito hindi pala ito eh. Kaya pala kasuklam-suklam. Kasi ito yung hari na hindi pala niya, kaya tatanggalin niya yung lahat yung mga offer doon. Hindi niya, ipapatigil niya. Kasi bakit? Kaya pala kasuklam-suklam. Kasi siya pala yung uupo at i-declare yung Diyos niya na yung sarili niya ay Diyos. Di ba tandaan mo kasuklam-suklam talaga? Nakita mo si Satanas? Si Satanas, hindi niya, wala ka nakalagay sa Bible, pinangarap niya Satanas na maging Diyos. Ang gusto lang niya, pumantay sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Tinapon siya dito sa lupa eh. At naging, kung gaano siya kaganda, ganun na rin siya kapangit. Di ba? Nakita natin yan? O. Pero ito, kaya kasuklam-suklam, hindi lang pagsakop sa Israel gagawin niya, kundi uupo siya dun sa templo at sasabihin niya sa sarili niya at i-announce niya sa buong daigdig na siya ngayon ang Diyos na dapat lang sambahin. Kaya dito makikita natin pag upo niya dito, anong mangyayari? Kasi uupo siya eh. Pag upo ng Antichrist, doon na mangyayari yung rapture na hinihintay natin. Kaya isip-isip lang tayo kasi bakit? Ito ngayon nangyayari sa Middle East ngayon. Nakikita natin yung balita na gusto nang pumasok ng Russia sa gera. Gusto na lang pumasok. Kasi sa totoo lang, marami na ngayon nagrereklamo ngayon sa gerang ito dahil sa langis. Ang Japan, nagsalita na yung Japan eh. Ang sabi ng Japan, pag tumagal pa tong gera na to, patay yung langis nila. Kasi 100 days na lang yung langis nila ang tatagal. At yung langis nila, doon nila kinukuha sa Middle East. At 95% ng langis nila doon kinukuha. Ganon din ang India. Doon din kumukuha. Lalo-lalo ng Pilipinas. Ang katunayan nga, binabalak na ngayon sa sunod linggo ngayon, magtataas na ang dito sa Pilipinas. At ang pinag-uusapan ngayon sa DOE ngayon, kung ano bang itataas, 28 pesos ba o 33 pesos ang itataas ng gasolina. At tandaan natin, itong langis, talagang delikado to. Pag ito yung ipitin mo. Kasi bakit? Ang sabi ng, nasa Revelation yan eh, di ba? Nakita mo yung ika-4 ay pangatlong hayop na lumabas, na may dalang timbangan siya. Ang sabi niya, ang arawan na sweldo, isa na lang ang mabibili. Ibig sabihin, tataas yung presyo. Pero ang sabi yung babala ng Bible, ano sabi doon sa Revelation na yun? Yung sa Revelation chapter 6, makita natin yung pangatlong hayop, na yung hayop na kabayo na lumabas.
na yung nakasakay sa kanya may dalang timbang. Ano sabi nito? Huwag niyong pakailaman ang langis. Bakit? Alam ng Diyos eh. Pag ang langis maipit, marami ang iiyak. Kasi sabi nga dito sa mundo, lahat ng ginagamit dito sa mundo, langis ang nagpapatakbo. Kurente, langis. Pabrika, langis. Walang hindi langis ang nagpapatakbo. Ay sabihin mo pa itong mga kurente, mga internet, langis lahat ang nagpapatakbo niyan. Kaya ngayon marami nang nag-iisip ngayon. Kaya nga katunayan, nabasa natin sa balita, baka yung Europe tatanggalin nila yung trade embargo nila sa Russia. Kung tatagal to. Kasi ang Russia, ang daming langis na hindi niya nabenta. Kaya nga sabi ng Pentagon, yung isang general doon, sa gerang ito, isa lang ang panalo. Si Putin. Russia lang. Kasi bakit? Bakit ang Russia? Bakit ang Russia? Kasi yung ni Russia nga, siya yung uutusan ng Diyos. Gaganapin yung nakalagay sa kasulatan. Kaya nga pag nakita na natin, ginira na yan, umupo na yung Antikristo, ang sunod niyan, rapture na. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, makikita natin anong sabi ni Juan dito, ni Pablo dito sa 2 Thessalonica. Sabi nga dito niya sa 2, sabi nga niya dito sa 1 and 2 hanggang 3. Sabi niya dito, sabi ni Pablo to, sabi niya dito, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin mga kapatid na huwag kayong mag-alala, mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nila na sinabi ito ng Espiritu sa kanila o nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong padaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa magsisimula ang huling himagsikan ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Sino yun? Walang iba kundi yung Antikristo. Pag dumating na pala yung Antikristo at umupo na pala yun, tandaan natin, mag-rapture na. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba tayong lahat naghahanda tayo sa rapture? Anong babala sa atin ng Panginoon? Sabi nga niya sa Mateo 21, Mateo sa Luke chapter 21 verse 36, ano bang sabi niya dito? Ang babala niya sa atin kasi darating talaga to eh. Anong sabi ng Panginoon dito sa 21:36? Ito yung sabi ng Panginoon, no? Sabi niya dito, kaya nga maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtanggumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Ano yung sabi ng Panginoon sa atin dahil sa pangyayari ngayon? Mangyayari yung pag umupo na yung Antikristo. Anong sabi ng Panginoon sa atin? Isa yung babala sa atin ng Panginoon, isa yung reminder sa atin ng Panginoon na manatili tayo, parati tayong manalangin para magtagumpay tayo para sa oras sa araw ng rapture, hindi tayo mapahiya na akala natin kasama tayo sa rapture. Yung pala, nga tayo. Nga. Yung pala, akala mo lang gising ka, yung pala tulog ka. Di ba? Akala mo lang nasa Diyos ka, yung pala wala ka sa Diyos. Di ba? Nakakatakot yun. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, araw-araw sinusupil ko yung sarili ko. Baka sa pagdating ng panahon,
Ako pa hindi makatanggap ng gantimpala. Diba? Kaya nga kung ikaw naka sa Panginoon, pag-igihan mo ng paglilingkod. Sapagkat alam natin palapit na ng palapit ang panahon. At tandaan natin, hindi maganda ang mangyayari sa mga tao maiiwan sa rapture. Kasi bakit? Pagkatapos ng rapture, pag-upo ng Antikristo sa banal na templo ng Diyos, pag-upo niya, mag-rapture na. Pagkatapos ng rapture, kasi umupo na siya ang unang panukala ng Antikristo. Basahin nga natin, kasi ito yung mangyayari, ang pang-apat na mangyayari pag naghari ng Antikristo. Kasi nakakatakot, kaya nga mag-rapture kasi maghari na yung Antikristo Kasi kung hindi siya maghari, hindi mag-rapture. Kasi alam ng Diyos na pag-upo nito, delikado na ang buhay ng mga Kristiyano. Delikado na ang buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi niya paiikliin yung panahon na yon, ano sabi ng Panginoon? Walang taong maliligtas. Kasi mahirap kasi yun Kasi pag maghari na itong Antikristo, ang una niyang gagawin, ang sabi dito sa Daniel chapter 7. Basahin natin dito sa Daniel chapter 7 verse 25. Ito yung unang gagawin ng Antikristo pag siya umupo na. Siya na maghari. Unang gagawin niya, sabi niya dito, magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Ang unang gagawin pala ng Antikristo, uusigin na kagad niya yung mga banal ng Diyos. Kasi bakit? Yung espiritu ng Antikristo, espiritu ng demonyo. At tandaan natin, yung espiritu ng demonyo, kakalabanin talaga niya yung mga taong nasa Diyos. Kaya magtataka ka, bakit banal to? Bakit banal to? Naiwan? Bakit naiwan siya? Banal to Meron bang banal na naiwan? Tandaan natin mga kapatid, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Yung tayo niligtas ng Diyos, anong sinabi sa atin ng Diyos? Ginawa tayong banal. Pero hindi lahat ng ginawa ng Diyos na banal makakasama sa rapture. Yun lang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, sino bang nagawa ng banal sa atin? Ang Diyos Pero tandaan mo, hindi lahat ang ginawa ng Diyos na banal makakasama sa rapture. Yun lamang tao na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito, ang sabi dito, kaya mahirap pag ikaw maiwan sa rapture kasi ang muna kagad gagawin ng Antikristo sa pag-aari niya, uusigin niya yung mga Kristiyano. Sino yung uusigin niya? Yung mga Kristiyanong naiwan. Paano niya mauusig yung Kristiyanong kinuha? Kinuha na ngayon na-rapture na nga ngayon Sino uusigin niya? Yung mga Kristiyano na naiwan. Ang sabi dito ng Bible, uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista. Anong sabi? Pag sinabing pista, ang tinutukoy dito yung pista ng Israel. Di ba maraming pista? Peace of, di ba? Peace of Tabernacle. Di ba? Oo, di ba? Ang daming pista sa Israel. Anong gagawin kagad niya? Uusigin niya yung mga mananampalataya na naiwan. Pangalawa, babaguhin niya yung mga pista-pista sa Israel. Siya na ang masusunod. Di ba? Ang dami yung pista-pista sa Israel Dahil sila yung mga Jew, may pista sila na araw ng Pasko. Marami siyang celebrate. Pag umupo na yung Antichrist, ang pangalawa niyang gagawin, babaguhin niya yung mga pista-pista doon sa Israel. Pangalawa, sabi niya dito, at kautusan. Hindi lang pista-pista ang gagawin niya, babaguhin niya, pati na yung kautusan ng Diyos, babaguhin niya yun. Sabi niya daw, ipapasakop sa kanya ng banal ng Diyos sa loob ng 3 kalahating taon. Pag siya na umupo na, yung kaharian niya magtatagal lang ng 3 taon at kalahati. At yun ang niloob ng Diyos.
na ibinigay sa Kanya. Pangalawa, anong mangyayari? Basahin na natin lahat ng mangyayari sa Israel. May iwan sa rapture. Anong sabi dito? Sa Daniel chapter 11, balik tayo. Sa Daniel chapter 11. Chapter 11 verse 32. Ito 32 hanggang 35. Anong gagawin niya? Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinglang ang mga tumalikod sa kanilang reliyon para gumawa ng hindi mabuti, pero lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay na tapat sa Diyos. Ang mangyayari pala sa panahon ninyon, yung mga tao, mga maiiwan sa rapture, may pag-asa pa rin. May pag-asa kasi bakit? Maraming reliyon, ibig sabihin maraming mananampalataya na tatalikod na. Kasi takot yun eh. Tatalikod sila. Pero may mga mananampalataya na naiwan sa rapture na maninindigan sa Diyos. Doon sila magiging maapoy na sa Panginoon. Doon sila na parang yung panahon na wala pag rapture, papilay-pilay, papitik-pitik lang. Doon na, yung naiwan na sila sa rapture, doon na sila magiging masigasig. Kasi bakit? Napatunayan nila totoo pa lang talagang darating ang Panginoon. At sana naman, huwag sa atin mangyari yun. Kasi ang sabi ng Bible, ang sabi dito ng Bible, talagang lalabanan mo nga. Pero anong sabi ng Bible dito sa 33? Ang mga taong nakakaunawa sa katotohanan ay magtuturo sa maraming tao. At doon, makikita natin, pati yung mga naiwan sa rapture, mangangaral na ngayon yan sa salita ng Panginoon. Diba may mga tao ngayon, nahihiya mangaral sa salita ng Panginoon? Parang hiyang-hiya siya sabihin na, uy, ang Diyos mabuti. Para siya yung Christian na agent na hindi mo malaman na manahihiya talaga maging Christian kahit ka sa mga kasama. Ano ba to? Akala mo lang, parehas lang, yung pala Christian pala to. Di ba? Maraming panahon na yun, ang mga Christian na maiiwan sa rapture, magiging masigasig sa pangangaral sa Panginoon. Kasi bakit? Napatunayan nilang totoo pa talaga yung sinabi ng Panginoon. Pero wala na. Naiwan na sila sa rapture eh. Kaya anong gagawin nila? Kasi pag sila mangangaral, sabi nito, magtuturo sila sa maraming tao. Pero uusigin sila ng Antikristo, di ba? Uusigin sila sa loob ng ilang araw. Ang ilan sila sa kanila ay papatayin sa pamamagitan ng espada, susunugin ng ilan at bibihagin at kukunin ng kanilang mga ari-arian. Sa panahon yun na inuusig sila, iilan lang ang tutulong sa kanila, pero maraming hindi tapat ang sasama sa kanila. Sino maraming hindi tapat? Saan sasama? Sa Antikristo. At maraming mga Kristiyano na tapat sa panahon na yon na mamamatay. Kasi bakit? Doon na yung kanuluan, yung isusuplong ka na ng mga tao na darating ang paano, susuplong ka na ng mga tao. O dyan o, may Kristiyano dyan o. Puntahan ninyo, may Kristiyano dyan. Kasi habulan niya yun eh. Hahabulin kayo ng Antikristo. Kasi alam ng Antikristo na against kayo sa kanya. At dyan matutupad yung isang reliyon na lang. Religion na lang ang papaniwalaan. Tandaan natin, di ba, sabi ng mga tao, magkakaroon ng one religion. Ngayon may one religion, wala pang one religion. Kasi bakit? Nandito pa yung iglesia ng Diyos eh. Pag sinabing one religion, dapat wala na yung iglesia ng Diyos. Kasi yung iglesia ng Diyos, hindi sasama yon sa iglesia ng kamalian. Sasama ba yung iglesia ng Diyos sa kamalian? Hindi. Kasi iglesia siya ng Diyos eh. Magiging one religion sa panahon na yun pag ang Antikristo na ang maghari. At tandaan natin, lahat ng mga taong naiwan sa rapture, ng mga anak na Diyos, alam ang katotohanan.
Yun ang hahabulin ng Antikristo at yun ang papatayin ng Antikristo. Kaya nga sabi dito sa Revelation, ano sabi sa Revelation? Chapter 13. Sabi sa Revelation chapter 13, verse 9. 9 to 10. Ano sabi dito? Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay na ito. Sinong sinasabihan nito? Yung mga taong lukewarm, yun yung mga taong baby Christian, yung mga taong hindi totally pa binibigay yung buhay sa Panginoon. Ito yung babala ng Diyos, sabi ng Panginoon. Kasi mangyayari ito sabi ng Panginoon, kayong nakinig at pag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay na ito. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin. Ang sino mang itinakdang mamamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangan maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. Kaya tayong mga buhay ngayon, binabalaan ng Panginoon, maging matatag tayo sa pananampalataya, sapagkat alam natin pag tayo maiwan sa rapture, hindi tayo buhay hayahay. Pag ikaw maiwan ka sa rapture, hindi buhay hayahay ka. Hahabulin ka ng Antikristo at papatayin ka. Kaya nga sabi ni Jesus dito, si Jesus nagsalita dito sa Revelation makinig kayo. Kaya nga sabi niya dito, kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay nito. Sinong sinabihan? Tayong mga tao na dadanas nito. Huwag nating hayaan na magpag-isip tayong mabuti na nandoon na tayo. Dito tayo ngayon mag-isip na hindi pa nangyayari. Kaya nga sabi ng Panginoon, maging matiisin kayo at maging matatag sa pananampalataya. Alam natin sa buhay Kristiyano, maraming problema ang nadadanasan mo. Nandoon yung nanlulupay-pay ka. Nandoon yung parang nawawalan ka ng pag-asa. Nandoon parang nilulugmok ka ng mga problema ng buhay. Nandoon yung lahat ng nakakatakot ng mga bagay nangyayari sa kalusugan mo. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, magtiis tayo at maging tapat tayo sa pananampalataya kung gusto nating masama sa rapture. Sapagkat pag maiwan ka sa rapture, tapos ang buhay mo. At tandaan natin, sinabi na ng Bible, marami ang sasama sa Antikristo. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, konti rin yung mananindigan para sa katotohanan. Pero alam natin yung mga tao maninindigan sa katotohanan na panahon yun, lahat yun patay. Patay yun. Dito sa atin, ang problema pa lang natin dito ngayon dahil sa ating buhay ngayon, ang problema natin, yung mga problema lang. May kalayaan ka pa ngayon dito di ba? Mangaral ka ngayon dito, hindi ka naman babarilin Mangaral ka dito, libre ka pa rin di ba? Pero sa panahon na yon, pag mangaral ka, anong mangyayari sa'yo? Papatayin ka, uusigin ka. At tandaan mo, hindi pa yun ang mangyayari dito sa sanlibutan. Kasi maghari ng Antikristo, mayroon pang isang halimaw na lalabas sa ilalim ng lupa. Ang gagawin naman niya, idideklara niya yung halimaw na yun na ang sasambahin. At lahat ng hindi sasamba ay papatayin. At lahat ng hindi magpapatatak ng 666 at hindi tatanggap sa numero ng malimaw, anong gagawin? Hindi makakapagbenta at hindi rin makakabili. At tandaan natin, napakahirap nun.
inuusig na yung buhay mo, hindi ka pa makakakain. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa Revelation, pag-isipan mong mabuti. Pag-isipan natin mabuti, tandaan mo. Hindi porke pinabanal ka ng Diyos, sasama ka na sa rapture. Lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus ay ginawa ng banal. Kaya nga tawag natin sa atin, pinaging banal. Kaya tayo tinawag pinaging banal, sapagkat hindi tayo naging banal dahil sa ating sarili, kundi sa ginawa ng Diyos. Pero maraming mga tao na pinaging banal ng Diyos, maiiwan sa rapture. Kasi bakit? May langis nga sila, pero hindi naman nag-iilaw. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin ngayong nandito ngayong buhay pa ngayon, hindi pa nangyayari, maging mapagtiis tayo at maging tapat sa pananampalataya. Anong pa sabi ng Panginoon ni Jesus? Maging mapanalanginin tayo para may lakas tayong mapagtagumpayan ang hirap na dinadanas natin. Sapagkat itong hirap na dinadanas natin to, wala to sa kaligkingan na dadanasin sa pag maiwang ka sa rapture. Kaya nga sabi ng Panginoon, kawawa yung mga buntis at may mga bata. Kawawa talaga, kawawa. Kaya pag ikaw buntis ka ngayon, dapat siguruhin mo talagang sasama ka, kasi pag maiwang ka, kawawa ka. At tandaan mo, maraming mga tao tatalikod kasi bakit? Hindi dahil sa sarili nila, dahil sa kanilang anak. Ba, papayag ka ba papatayin yung anak mo? Siyempre, karamihan doon, hindi papayag. Kaya mahirap talaga. Kaya sabi ng Revelation, sabi ni Jesus, pero mo dalawang inulit ni Jesus, yung sinabi niya yung mangyayari sa Israel, nagbabala siya, di ba? Sabi niya, maging mapanalanginin kayo para hindi makatayo kayo sa pagdating ko na hindi mapapahiya. Revelation, ganun din ang sinabi niya. Ang sabi niya, maging matiisin kayo at maging tapat sa pananampalataya. Bakit sinabi niya yun? Paulit-ulit ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos, napakahirap yun na panahon na yun. Nasabi nga ng Panginoon, yung kahirapan na dadanasin sa The Great Tribulation, hindi pa nangyari simula tatagin ang mundo. Napakahirap. Panahon na yun. Kaya dapat maging handa tayo. Huwag nating hayaan na masayang yung buhay natin. Nasa atin na yun, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid. Ngayon, may pag-asa pa tayo. Ngayon, kaya pa nating gawin ang lahat. Kaya, sabi nga ng Diyos, alam mo yung tama, pero hindi mo ginawa. Kasalanan mo na yun. Kaya pag ikaw naiwang ka sa rapture, hindi kasalanan ng Diyos yun. Kaninong kasalanan yun? Sa atin. Kaya nakita natin yung 5 event na mangyayari dito sa mundong ito. Bakit pinapakita ng Panginoon? Para maging handa tayo. Sapagkat alam natin pag ito mangyayari na itong event ito, mag-rapture na, at pinakita ng Diyos ang mangyayari sa makakasama sa rapture, at pinakita rin ng Diyos ang mangyayari sa mga maiiwan sa rapture. Pag ikaw nakasama ka sa rapture, napakaligaya, kasi bakit? Pag ikaw nakasama ka sa rapture, hindi lang dadaling ka sa langit, kasi bakit? May kasal na mangyayari. Kasal doon eh. May kasiyahan doon sa langit. Kasi yun ng panahon na ikakasal na si Kristo sa iglesia. Doon na ibibigay yung totoo nating damit. Ano yung damit? Yun yung mabubuting ginawa mo, yung naglilingkod ka sa Panginoon.
Kaya hindi talaga makakasama doon ang mga hindi naging tapat sa Panginoon. Hindi makakasama doon yung mga naiwan sa rapture. Kasi bakit? Karamihan ng naiwan sa rapture, namumuhay pa rin na ang hari sa buhay nila, sarili nila. Kaya sa oras na yon, mapag maiwan sila, doon nila mapagtanto na mali yung ginagawa nila. Kaya anong gagawin nila? Maninindigan sila. At alam natin, walang naiwan sa rapture na mabubuhay, na mananampalataya. Lahat yan, papatayin yan. Kaya nga pangako ng Panginoon, pag siya dumating dito sa mundo, babalik siya, bababa siya dito. At doon mangyayari yung Armageddon. Doon na mangyayari, natatalunin na yung Antikristo. Lahat ng namatay na hindi nagpatatak sa numero ng halimaw ay bubuhayin sila para isasama sila sa paghahari ni Kristo dito sa mundo. Pero ang tanong, asan yung na-rapture? Siyempre, ikaw ba gusto mo pang bumaba? Nandoon ka na eh. Sinong kasama ni Kristo mag-aari dito sa mundo? Yung mga tao hindi nagpatatak sa rapture, ay sa mga halimaw. At alam natin sino yun. Yun yung mga naiwan sa rapture. Pero pag ikaw nakasama ka sa rapture, praise the Lord. Yun na nakita ni John Bilabid. Na umiyak si John Bilabid. Sa nakita niya, sabi niya, napakaraming tao. Sino ba tong mga tao na to? Na nasa harap talaga ng trono, hindi nasa labas ng trono. Nandoon talaga sa harap ng trono at ang Diyos Ama ang nangangalaga mismo sa kanila. Pinapahiran yung mga luha nila. Sabi ni John, sino ba to? Ang sabi ng isa sa elder sa langit, ito yung mga tao na dumanas ng hirap para kay Kristo at nagtagumpay sila. At ngayon, nandito ngayon sila sa trono ng Diyos. Inaaliw sila ng Diyos. Diba, napakaganda nung masama ka sa rapture. Kaya ngayon, sabi ng Jesus, kailangan handa natin ang buhay natin. Pag ikaw nasa labas ng iglesia, ipamuhay mo si Kristo. Si Kristo. Huwag yung dito ka lang mamumuhay ng Kristiyano, paglabas mo sa iglesia, ganun pa rin yung buhay mo. Diba? Pag ganun ang buhay natin, sinasayang natin yung kaligtasan natin. Biro mo, dito ka, napakabait mo, paglabas mo pala dun sa iglesia, ang pangit pala ng ugali mo, diba? Praise the Lord. Praise the Lord ka pa, pero pagka minura ka, mumurahin mo, di ba? Di ba? Pag chinismis ka, papanatan mo rin chismis, di ka papatalo, di ba? Di ba? Dapat hindi ganun pamumuhay. Kung totoo talaga ng gusto nating matama sa rapture, hayaan natin yung Espiritu Santo ang mag-hari sa buhay natin. Dapat yun ang masunod sa buhay natin. Huwag tayong papitik-pitik, baka akala natin rapture tayo. Akala mo, sa araw ng rapture, maraming mga taong nag-aakalang rapture sila. Ang katunayan, sabi nga ni Jesus, maraming magsasalita doon sa kanilang mga nagawa, yung mabubuhay pa sila. Panginoon! Nagpalayas ako ng demonyo, napakarami, di ba? Panginoon, ang dami kong pinagaling. Panginoon, nangaral ako. Panginoon, nakikinig ako. Pero ang sabi ng Panginoon, oy, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Kasi bakit? Ang gusto ng Diyos yung mga anak niya, sumusunod sa kalooban niya. Kaya mintas buhay ka pa ngayon, mintas hindi pa dumarating ang rapture, may panahon pa tayo talaga ibigay yung buhay natin sa Diyos. Na pag sinabing ibigay, dapat ang Diyos ang maghari sa buhay natin. Hindi tayo, hindi yung laman natin, kundi yung banal na Espiritu Santo. Dapat ang maghari sa isip natin, sa puso natin, at sa buong pagkatao natin. Tumayo tayo mga kapatid, manalangin tayo. Dakila namin namang Diyos, salamat Panginoon sa iyong mensahe na binigay sa amin.
na pinapakita mo, Panginoon, na mangyayari sa mundong ito, hindi para matakot kami, Panginoon, kundi para maganda kami, Panginoon, sa iyong pagdarating, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo po kami na mahihanda ang aming buhay, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, palapit na ng palapit ang panahon, Panginoon, at alam namin ito ay talagang mangyayari sapagkat walang sinabi mo na hindi mangyayari, Panginoon. Sabi mo nga, magunaw ang langit at lupa, yung salita mo ay talagang mangyayari. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. At tulungan mo po kami na sa araw-araw ng aming buhay, na ikaw talaga ang masunod sa aming buhay. Ikaw talaga ang maging sentro ng aming buhay. At tulungan mo po kami na ang aming buhay, Panginoon, na maialay namin as a living sacrifice, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat, Lord. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo na nakinig ngayon, pati na nasa online, at binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Ayan, ngayon po, tayo naman po idadako sa pagkakaloob